Yan sabi dito, Comelec admits it cannot punish Marcoleta over 75 million undeclared donation due to legal loopholes. Comelec explains loopholes that made Marcoleta's SOSE violation untouchable. March 18, the Comelec adopted the recommendation of its Political Finance and Affairs Department to absolve the senator of an election offense while simultaneously acknowledging that he did not comply. Tingin natin may sabuatan, mga kababayan, tulad ng sinasabi ni Ping Lacson, may nagpresyura niya. So ito po ay hindi lang simpleng pag-absuelto sa isang senador. Isa siyang pag-amin sa isang mas malaking katotohanan na ang alyansang Duterte Arroyo, mga kababayan, buhay na buhay. At kanilang pangunahing alas, kitang-kita, si Rodante. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si Marcoleta kasi safe na daw si Marcoleta. Nakalusot sa butas ng batas. Bakit niya kasi Mr. Maravillas ang tinitingnan nila yung butas? Yun ang problema dito sa Pilipinas. Laging naghanap ng butas na ang dapat ginagawa nila, takpan yung butas para mapanagot yung dapat managot. Kung may butas, takpan. Ang hanap nila yung butas para makalusot. Yan sabi dito, Comelec admits it cannot punish Marcoleta over 75 million undeclared donation due to legal loopholes. Comelec explains loopholes that made Marcoleta's SOSE violation untouchable. Kaya dinismiss nila yung reklamo, yung kaso. Tiningnan yung butas para makalusot. Tiningnan yung butas. Imbes na pasakan yung butas, tiningnan yung butas. Malinaw po na inamin ni Marcoleta yung pagtanggap niya ng pera. Nagyabang pa nga sa interview ng Net25. Kahilig kasi ninyo maghanap ng butas. Hindi nagustuhan mga kababayan ng mga netizens yung naging desisyon ng Comelec. Apollo Castillo Balmes. Comelec is like a laundry machine. Di ba? Sabi ni Antonio Estanislao, sagot kita kapatid. Comelec taka lang. Sabi ni Ray Conde, nabutas na batas. Only in the Philippines. Moises Dola Parani Jr. Commission lang ata alam ng Comelec. Bel Roque, ni araw ka rin. Sige, hanap nila ng butas para makalusot. Ba't kayo naghanap ng butas para makalusot? Malinaw, mga kababayan, inamin mismo ni Marcoleta, tumanggap siya. At hindi na-declare sa kanyang SOSE yung pagtanggap. May problema talaga po ang ating Commission on Election. Yan ang sabi niya. That was the upshot of the 601 ruling ng Comelec according to its resolution dated March 18. The Comelec adopted the recommendation of its Political Finance and Affairs Department to absolve the senator of an election offense while simultaneously acknowledging that he did not comply with the Section 109 of the Omnibus Election Code. Kita mo na. Comelec Commissioner Ray Bola himself acknowledged the full body has its hands tied. Nakatali daw yung kanilang kamay by a tangle of outdated laws. Press in an interview on a Storycon on whether Marcoleta truly faces no sanction at all. Paliwanag po ni Bulay, sa amin po, I'm afraid to say na wala kasi kailangan po kami sumunod sa batas. Hindi naman ho kami ang gumagawa ng batas. Palusot ni Bulay. Nakakita ng butas. Baka yung butas may ipinasak na kung ano. Kaya nakalusot. Inanap yung butas, mga kababayan, para makalusot. So, ang pagpalsipika daw ng SOSE, no longer a crime. Tinanggalan niya kasi yung provision. Yan o. Among the sections removed was 109, which requires candidates to file full in itemized SOSEs. Comelec Chair George Garcia also explained yesterday that today, a candidate who does not comply with Section 109 is no longer criminally liable. Anya. A person may still face fines and permanent disqualification from office applies on second offense. Anya.
Ang pwedeng kasuhan niya yung donors. Yung nagbigay, pwedeng kasuhan. Yung tumanggap, hindi pwedeng kasuhan. May problema talaga po, mga kababayan. Nagbigay na, kinasuhan pa. Yung tumanggap, hindi pala pwede kasuhan. Ganon katindi yung butas, mga kababayan na nakita nila. Kaya sabi ni Ping Lacson, binunyag ni Senator Ping Lacson, may nag-pressure niya sa COMELEC para di pirmahan ang SOSI case versus Senator Marcoleta. May makapangyarihang kamay na gumalaw, mga kababayan. Hindi man minensyon ni Ping Lacson kung kaninong makapangyarihang kamay. Ngayon, yung donor pala nito, isa sa mga donor, si Mike Defensor. Yan o. Defensor decries double standard in COMELEC decision clearing Marcoleta, ordering complaint versus donor. Sa desisyon kasi ng COMELEC that under election laws, Marcoleta's action does not constitute an election offense. But the poll body found that the Peña doctrine applies only to candidates, not to defensor, and to other donors, whose reporting requirements remain mandatory. Defensor said the decision made him laugh. Of course, that is a double standard, sabi po ni Defensor. Sasagot naman kami doon. Ako lang natatawa lang talaga kasi parang pilit na pilit yan sa akin. Kung nagbigay kami sa isang nagtulong sa isang hindi kandidato dahil hindi pa official campaign period, paano naman kami nagkakaso? Kasi tumulong daw siya, mga kababayan, tumulong sila nag-donate sila ng pera. Hindi pa man campaign period. So with that, lusot. So ganon, mga kababayan. But anyway, pag-usapan natin po. Kasi sa tingin natin, it is a grand design. May anino, mga kababayan, si The Little Girl, si GMA, sa likod ni Marcoleta. Tingin natin may sabuatan, mga kababayan, tulad ng sinasabi ni Ping Lacson, may nag-pressure niya. So ito po ay hindi lang simpleng pag-absulto sa isang senador. Isa siyang pag-amin sa isang mas malaking katotohanan na ang alyansang Duterte Arroyo, mga kababayan, buhay na buhay. At kanilang pangunahing alas, kitang-kita, si Rodante. Sabi nga, ito yung pinagdududahan na ilalaban na Vice Presidente. Na siyang maghahabol, mga kababayan, doon sa mga political enemies. So sa pamamagitan ni Mike Defensor, ang legal fireman at strategist, mga kababayan, ni GMA, nasisiguro ang kaligtasan, safe na. Si Marcoleta, para siyempre tuloy lang ng kanilang agenda. Ano niya, Mr. Maravillas na agenda? Protection siyempre kay Sara. Mula sa impeachment at saka sa budget scrutiny. So hindi po ito hostisya kundi isang political masterstroke ang tingin natin. So ang issue, mga kababayan, inimbestigahan si Marcoleta matapos aminin yung 75 million na donation na hindi po diniklara sa SOSE. Ang ginamit na dahilan, anonymous daw yung mga donor. Ang resulta ng investigasyon ng COMELEC, lack of evidence. Saka ginamit po yung decriminalization ng SOSE violation bilang butas para makalusot yung senador. Safe na, hinanap yung butas. So dito tayo sa Mike Defensor connection at resibo ng sabuatan. Bagamat cleared na, mga kababayan, sabi sa kwento si Marcoleta, may sinakripisyo po yung COMELEC para magmukhang patas. Pero dito lumalabas ang totoong koneksyon, mga kababayan. Nag-utos kasi yung COMELEC na kasuhan yung mga naging donor ni Marcoleta dahil sa hindi pag-report ng kanilang contribution. Ang pangunahing pangalan, yun na po yung binasa natin kanina na nagreklamo ng double standard, si Mike Defensor. Si Mike Defensor, alam naman natin, kilala siya bilang pinakamalapit at pinakatapat na kaalyado ni GMA. So ang konklusyon, ang pagpasok, mga kababayan, ng pera ni Defensor sa kampanya ni Marcoleta ay isang kumpirmasyon ng Arroyo Network ang political at financial backbone ni Marcoleta. Now, dito tayo sa pressure sa loob ng COMELEC na sinasabi ni Ping Lacson. May nag-pressure niya. So, dito nagiging madumi, mga kababayan, yung laro.
So ayon mismo kay Senador Ping Lacson, hindi niya naging malaya yung naging desisyon ng komisyon. So ang pasabog, ibinunyag mga kababayan ni Ping Lacson na mayroong matinding pressure mula sa matataasan niyang opisyal at makapangyarihang grupo sa COMELEC upang paboran niya yung ruling kay Marcoleta. So ang implikasyon mga kababayan, ipinapakita nito na ang independence ng COMELEC ay isang ilusyon. Isang ilusyon lamang mga kababayan na lumalabas na kapag ang mga big boss na ang mga tumatawag, nababaluktot ang batas at nabubutas. Nakatingin na sa butas. Pag-usapan natin ang Duterte Arroyo Axis, ang proteksyon para kay Sara. So bakit mga kababayan kailangang panatiling malinis ang pangalan ni Marcoleta na nadungisan dahil po sa sose, sa tinanggap, dahil po sa kanyang papel sa kasalukuyang administrasyon. Pambansang shield siya. Si Marcoleta ang nakikita mga kababayan na pinakamatapang na depensa ni Sara sa Senado. Siya po ang umaharang sa mga tanong sa misyos ng OBP funds. Saka siyempre yung banta mismo ng impeachment. Budget defender siya. Siya ang boses na lumalaban para sa mga pondo ng Duterte. So ang pag-absuelto sa kanya, mga kababayan, ay garantiya para manatiling intact ang depensa ni Sara sa Senado. Ganon po yon mga kababayan ang ating pananaw. Then dito tayo sa Marcoleta 2028 strategy. So ang ruling na to mga kababayan ay hindi lang ito para sa kasalukuyan. Paganda itong malinaw para sa 2028 presidential elections. Clean slate para sa 2028. Ika nga. So sa pag-clear sa kanyang mga kaso, binigyan siya ng COMELEC ng linyadang pangkandidato para sa mas mataas na posisyon. Yan ay bilang isang running mate ni Sara Duterte sa 2028. Then comes the INC factor. Alam mga kababayan ni GMA at saka ni Mike Defensor na si Marcoleta ay may malakas na hatak sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo siya eh. Ang pagprotekta sa kanya ay paraan mga kababayan para makuha ang pabor ng black voting para sa susunod pong presidential elections. Ang master strategist, the little girl. Si GMA mga kababayan. Hindi po gagalaw si Mike Defensor kung walang basbas mula kay GMA. Sa likod mga kababayan ng bawat legal loophole at anonymous na milyon, nandyan ang anino ng The Little Girl, member of the original band, The Flutter. So nandyan ang legal firemen na tinatawag. Ginamit yung mga kaalyado para kontrolin ang takbo ng COMELEC ruling. Then, control and power. Layunin nilang kontrolin si Marcoleta. Protektahan ang mga Duterte at siguruhin mga kababayan ang kanilang pagbabalik sa ganap na kapangyarihan sa 2028. Ganon ang galawan mga kababayan. Ang katatuanan, nagkaroon ng selective justice. Yon ang makikita natin sa naging ruling ng COMELEC. Tinatunayan dito mga kababayan na kapag kalyado ka ng mga Duterte at protektado ng makinarya ni GMA at Defensor, ang batas ay nagiging suggestive na lang at hindi na mandatory. So si Mike Defensor ang nagsisilbing fall guy at financier, habang si Marcoleta nagsisilbing attack dog sa loob ng Senado. Malinaw naman yan po, hindi ba alata? So hindi po ito grand winner mga kababayan ng demokrasya, kundi ito po isang grand design ng mga trapong gustong manatili sa pwesto ng habang buhay sa pamamagitan po ng pagmamanipula sa ating mga institusyon. So sa politika mga kababayan na niluluto ni GMA at saka ni Sara, lumalabas na yung batas ay para sa mga kalaban lamang. At habang naririyan si GMA,
siya ay mananatiling leader, hindi po ng sambayanan, kundi ng kanyang mga aliporis lamang. Ganon, mga kababayan. Di sabi sa post ng resibo, malinaw ngayon kung sino ang mentor ni Sara Duterte. Si Hilo Max Garcia. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.